Diba? Nagbanta si Dado na retired military personnel. So ngayon, itong si Dado, actually hindi to retired, hindi niya talaga ata natapos yung yung serbisyo dahil nga sa may kaso ng bababae daw di umano. Ngayon ang tanong, sino po ang maghuhudyat? 'Di ba? Isipin nyo na lang, sino yung maghuhudyat dyan na inaantay lang talaga nila? Eh sino pa ba yung sinusuportahan nila? Kasi parang napaka-mind-blowing naman, no? Kung sasabihin nila na aantay na lang namin yung hudyat, tapos hindi sila supporters ni Sara, parang hindi naman ata yun. Hindi natin alam. Kaya dapat yung mga nandyan sa Malacanang kumilos. Kung sino man ang nag-aaklas sa ating gobyerno, tanggalan ng pensyon para nang hindi na pamarisan. Tanggalan ng mga benefits. Di ba? Para nang hindi na pamarisan. Dadagan Balita News Update. Sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, not if the, okay, it's, there's a, hindi, 5,000 pesos. not if the, okay, it's, there's a, hindi, 5,000 pesos. Ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangang. Mukha akong bangang. Alright, welcome back mga kabitan. Maraming salamat sa panunod. Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino, mabuhay ho tayong lahat kabalitaan. At manigong bagong taon na 2025 at ngayon naman po ay tayo nagbabalik dahil meron naman tayong bibigyang reaksyon itong si Mema, di ba? Inuulit ko sa inyo, pag nakilala ko itong si Mema, ay talagang itutuwid ho natin yung kanyang mga pagbablog kung sa tingin ho natin ay medyo baluktot ho. Dito yung sa vlog na ito ay medyo iba ho yung ating papanoorin, no? Talagang takot na takot si Mema ngayon dahil Enero na. Dahil itong si Kap Dado ay talagang natakot ho siya sa kanyang pagbabanta. Sino bang binantaan ni Kap Dado? Talagang hindi mapakali itong si Mema mga kabalita. Hala ka, Mema. Umanda ka. Ha? May pagbabanta si Kap Dado mga kabalitaan. Anyway, mamaya ipapakita ko po sa inyo ito at panoorin niyo po yung reaction itong si Mema sabi mga kabalitaan. At ito po, panoorin niyo yung ating mga aktibong mga district representatives at party list representatives mga kabalitaan na alam nyo na pong ibig sabihin nito kung bakit natin ito pinapakita dahil kung ako po yung tatanungin nyo, hindi ho yan masasama sa ating balota. Yan po yung mga aktibo sa HUAD Committee hearing sa mga nakaraang pagdinigo na kung saan ay talagang pinupunterya nila ang mga Duterte kabalitaan. Okay, so para hindi natin magtatagal, panoorin nyo na po ito mga kabalitaan.
alam niyo na. Right, so tayo po ay nagbabalik mga kabalitaan at hindi na ho natin ito patatagalin pa dahil excited na ho nating papakinggan itong komento ni Mema Sabe patungkol ho sa pagbabanta ni Kap Dado kasi nga Enero na. Sabi nung nakaraang taon, sabi ni Kap Dado, ika nga sa vlog ni Mema na nitong tatapusin na daw itong taong 2024 kasi may magkakaroon daw ng special event. Takot na takot si Mema mga kabalitaan. Kasi pag nangyari ho ito, sana hindi man lang magkakagulo, makuha mo lang sa magandang pakikiusap at kung magkakaroon ng kaguluhan, nako, talagang maapektuhan itong si Mema sa kanyang buwanang sahod. Kaya takot na takot po ito mga kabalitaan. Ito at panoorin niyo po itong si Mema Sabe na talagang hindi ko natin nakikita sa pagmumukha nito yung respeto mga kabalitaan. Pero respeto pa ba to sa kanyang mga kapamilya? Dawi ho siya magsasalita, iba talaga no? Palaban ho itong si Mema. Talagang palaban ho. Ngayon ay iiyak ho ito pag natuloy ho yung pagbabanta ni Kap Dado. Talagang siya mismo yung nag-react. Kinakabahan na ho si Mema. Mema, pasok! Nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Anyway, Happy New Year sa inyong lahat at ito po yung pinakaunang araw ng taong 2025. Ngunit sa araw na to, hindi ko po expect, mga minamahal, na meron po tayong matatanggap na balita. Meron tayong matatanggap na hindi kaaya-ayang balita. Alam nyo, ito yung nakakalungkot. Kasi nagbanta, kung matatandaan ninyo, di ba? Si Pinoy Survivor, si Dado Clemente, yung retired military man, ang sabi niya, nag-aantay lang daw sila ng hudyat. Diba? Nag-aantay lang daw sila ng hudyat kung kailan sila lulusob, kung kailan sila susulong. Ngayon, ikinunten ko yun. Ibinalita ko sa inyo, ang dami ngang mga nakapanood nun. Ngunit hindi ko pa rin talaga lubos na mawari na bakit hindi po inaaksyonan, hindi binibigyan ng lesson yung retired military man na yon. Ngayon, Ikaw, parang malapit ka rin mabibigyan ng lesson, kaya hintay-hintay ka rin. At ba't ka ba kinakabahan sa banta ni Kap Dado? Ikaw ba yung lulusubin dyan? Isa ka ba sa listahan ni Kap Dado na lulusubin? Parang takot na takot ka na ngayon Takot na ngayon si Mema mga kabalitaan. Ewan ko ba kung bakit to siya natatakot ngayon. Siguro baka hindi lang ho yung may natatanggap daw siyang message dyan Ipopost niya yan dyan mamaya. Baka hindi lang talaga yun ang natatanggap na mayroon pa sigurong iba. Kaya takot na takot ho siya. Kaya ngayon ay medyo pinapahiwatig niya na ho sa programa niya na sana marinig to sa administrasyon at maaksyonan ho. Para ho hindi maputol yung buwan ng sahod nito mga kabalitaan. Tuloy natin to. ngayon, meron po akong na-receive na news. I think connected po ito doon sa sinabi ni Dado Clemente. Na ang sabi sa akin, personal message to mga minamahal basahin ko sa inyo. Pa-check po yung, hindi ko nabanggitin yung pangalan. Tapusin lang daw ang New Year. Saka sila gagalaw. Wala bang pwedeng gawin ng gobyerno sa mga retired military men na nag-i-initiate ng pag-aalsa laban sa gobyerno? Malakore ang gusto nilang mangyari, nakakabahala. Please hide my identity. Ngayon iba na siya no. Siguro narinig niya tayo na kung may mga sasabihin, wag mo pakikiusap, wag mong basahin lang. Ipakita mo diyan yung message para parang kapanipaniwala ho mga kabalitaan na para mapagkakatiwalaan kung baga. Malay mo, yung message na yun, siya lang pala yung nag-message. Tapos, in-screenshot niya lang at siguro may ibang account to ginamit at ito yung message mga kabalitaan. Ano mo ba? Simple lang ho yun. Discarding bulok. Huling-huli ka na, day. Sariling message niya lang yan sa kabilang messenger niya Tapos in-screenshot. Kunwari daw, may nagsasabi sa kanya.
Naku naman talaga, oh. Kahit anong diskarte talaga, mahuhuli natin tong bulok na diskarte ni Mema Sabi, mga kabalitaan. Alam nyo, ito yung nakakabahala. Kasi nanggaling pa mismo sa mga retired military men, itong mga ganitong klaseng pag-aal sa balusa. Na in the first place, alam naman nila yung batas, 'di ba? Na dapat suportahan ng konstitusyon. Pero hindi ko lubos mawari na bakit kailangan umabot sa pag-aalsa. Sino itong mga retired men na ito na tinutukoy ng nag-private message sa akin? So ang banta dito, mga minamahal, tatapusin lang daw po nila ang bagong taon. So, ba't ka ba natatakot kung tatapusin nila yung bagong taon? Eh malay mo, baka magbago sila. Di ba? Tatapusin na lang bagong taon at sila ililipad na yung bansa, doon na mamumuhay para hindi na hindi na madidisturbo yung tahimik na pamumuhay nila. Oh, ba't natatakot ka? At kung may mangyayari mga destabilisasyon laban sa ating gobyerno, ano bang ikinatatakot mo? Ah, parang seryoso ka sa buhay mo ngayon. O, tingnan mo itsura nito. Kasi nga, baka mawalan ka ng sahod. Buwan-buwan. Yun ang mahirap dun pag sinasahuran ka Di ba? Mababahala ka talaga. Kahit ako nga naman pag sasahuran ako sa kung saan ako nagtatrabaho, talagang magkakaproblema yung isang lugar o kung saan nasasakupan yung pinagtatrabahuan ko, talagang makakabahan ako. Ganun Ganun rin ba? Ha? Mema? Tanong na po ho yun, Mema. Huwag kang magalit, Mema, ha? Tanong na ho yun. Pag natapos na, doon na daw po sila lulusob. Doon na daw po sila susulong. Yan po yung yung message sa atin ng ating viewers. Kasi nakita niya daw po ito sa hindi na natin papangalanan. So ngayon, if we will connect the dots, 'di ba? If you will remember, nagsalita din diyan si Dado Clemente. Natatandaan ninyo? Oh, sabi ni Dado Clemente, subukan niyo ipa-resign si Sara Duterte. Subukan niyo lang at magkakagulo tayo. Kami ng mga retired military man personnel, kami ang lulusob diyan sa Malacanang. 'Di ba? Nagbanta si Dado na retired military personnel. So ngayon, itong si Dado, actually hindi to retired, hindi niya talaga ata natapos yung yung serbisyo dahil nga sa may kaso ng bababae daw di umano. Parang nakasuhan But anyway, mga minamahal, kung ano pa man yan, whatever reason is, sabi na lang natin, i-consider na lang natin na syempre hindi na siya naninilbihan sa ating gobyerno. Out na siya, wala na talaga siya, mga minamahal. So i-consider na lang natin na, sige, sabi na lang natin na wala na siya sa serbisyo, pero meron pa din siyang mga koneksyon sa mga retired military personnel. So if we will connect the dots, ito na ba yung sinasabi ni Dado Clemente na merong mag-aal sa balusa? Inaantay lang po. Natatawa ko sa itsura nito niya. Takot siya Alaka, Mema. Tapos ng maliligayang araw mo, Mema. Ha? Baka isa ka sa pinagbantaan ni Kap Dado. Nako, magtago ka na. Talagang sanay ho yan sa ha? Lalo na, kinuntit mo ngayon yung niya. Anak ko po. Talagang mapapasama ka sa listahan ni Kap Dado niyan. Ha? Sige, tuloy natin to. Talagang siya apektado siya sa pagbabanta di umano, pero itong text message na to ay malamang gamit niya yung isang messenger ng account niya at sinendon at in-screenshot at idinikit dyan. Lokohin mo yung lelog mo. Wag lang yung taong bayan kasi alam na kung anong diskarte mo sa buhay. Po nila ang hudyat ng nakakataas sa kanila. So ngayon ang tanong, sino po ang maghuhudyat? Di ba? Isipin nyo na lang, sino yung maghuhudyat dyan na inaantay lang talaga nila? Sino pa ba yung sinusuportahan nila? Kasi parang napaka-mind-blowing naman, no? Kung sasabihin nila na aantay na lang namin yung hudyat, tapos, hindi sila supporters ni Sara, parang hindi naman ata yun.
porket supporter ni Sara o kung gagawa sila ng hakbang na ganun, utos na ni Sara Duterte. Talagang hina talaga ng kukuti nito mga kabaitan. Ngayon ko lang na pasensya na nasabi ko to sa kanya kasi parang lumabas yung katangahan niya eh. Ganon. Pati ko kunik mo naman kay Inday Sara Duterte. Porket supporter nila o supporter sila kay Inday Sara tapos sasabihin mong utos na naman ni Inday Sara pag sila ay mag-aaklas dyan laban sa ating Pangulong BBM sa laban sa administrasyong ito. Hoy, mag-research ka rin. Napakawalang kwenta yung pinagsasabi mo dyan. Puro ka akusasyon. Wala namang katotohanan ho yan. Patagay mo nga naman, may kabit si Inday Sara. Binugbog di umano ng kabit o di gaya ng asawa. Naku po! Ang hirap talaga ng utak nito. Hanggang dito lang yung utak nito. Ano kaya degree natapos nito mga kabaitaan? Ha? Ano kaya? Baka ano lang to, no? Ewan ko lang. Ano kayang kurso nito, no? Bachelor of Science, Major in Chismisan siguro yun. O malamang, walang BS talaga. Walang BS. Oh. Makikita mo na sa pagkatao nitong babaeng to eh. Hindi lang natin alam kung talagang ba't niya ikinagagalit yung mga Duterte. Kasi hindi naman magagalit ka siguro sa mga Duterte kung wala kang news, wala kang scriptwriter. Di mo ba? O tayo nga eh. Pag nagbabalita tayo, nagbibigay tayo ng reaksyon dito, opinion lang ho natin at walang nagdidiktak at may mukha tayong iharap po sa mga politiko na sa ating bansa. Kasi wala ho tayong pero, wala ho tayong voucher mga kabalita. Ano, Mema, takot na siya kay Kap Dado. Abang-abangan lang, Mema. Hindi ata considered na sa pakikibaka yan kaya baka may galit. Pero mga minamahal, makikita ninyo na supporters sila ni Vice President Sara Duterte and hindi lang ni VP kundi ng mga Duterte. Supporters sila ni former President Digong, supporters sila ni Pulong, ni Baste, at ni Sara. Na kahit nakikita nyo naman na meron na ngang mali. Weday, Mema, huwag mong ihahambing yung mga retired military men sa utak mong ganun lang kaliit. Hindi mga ganyan na sila. May mga prinsipyo ho yan at hindi ho yan magpapadikta dahil galit nga sila sa administrasyon ngayon kaya nga sila ay nagkakaisa. At hindi ibig sabihin na sila ay nagkakaisa ay ito ay may ito ay may mando ni Inday Sara. Yun bang gusto mong ipaiwatig? Kitid talaga nito. Pasensya na sa mga sinasabi ko ngayon kasi natatawa ako at nakikitiran talaga ako sa utak mo. Pasensya na talaga, Mema, sabi. Sa ginawa ni Sara Duterte, meron na ngang mali. Sinusuportahan pa din nila. So ngayon, grabe talaga mapanghusga, no? Talagang si Sara, may mali daw. Grabe mo talaga, no? Perfecto ka ba talaga sa buhay mo? Wala ka bang diferensya sa pangangatawan mo? Grabe talaga itong mapanghusga itong si Ateng. Ateng! Mema! Sabi! ano sa palagay ninyo mga minamahal? Sino yung tinutukoy nilang inaantay lang nila ang hudyat? Inaantay lang nila yung hudyat at kapag humudyat na yung taong inaantay nila, lulusog, susulong na sila sa Malacanang. Ano yung inaantay nila maliban sa hudyat gamit? Ito kasi nga totoo naman ho, yun naman po talagang sinasabi ni Kap Dado na siya ay talagang sinasabi totoo ho yan, talagang nagbabanta ho siya. Kasi ayun na talaga yung mga pangyayari sa lipunan ho natin, lalo na sa ilalim ng administrasyong ito. Tapos binanatan niya naman ngayon. Kasi nga ganito, nagbabanta at sino daw yung hinihintay. So sabi niya pa nga kanina, si Inday Sara na naman daw. Kinukunik naman si Inday Sara. But subukan mo kaya i-vlog yung doon sa EDSA. Yung mga Moro ba? Yung mga Moro na pumunta doon sa EDSA at sinabi na PBBM, Bongbong Marcos, pag itinuloy mo yung impeachment laban kay Inday Sara Duterte, magkakagulo ho tayo dito. At hindi ho, tatandaan niyo po, dito mismo sa Maynila, magkakagulo tayo. Kaming mga Moro ay love namin si Inday Sara Duterte. Suportado ho namin yan.
Yan ay malaking pagbabanta rin ho yun. Mema, sabi, subukan mo kayong i-content yan tapos tirahin mo yung mga Moro na nagsasabing ganun. Yung mga kapatid nating Muslim ba na nagpapakita ng suporta. Sige nga, i-content mo nga kung may ano ka ba. Sabagay, wala ka namang yag balls. Sige nga, titignan na natin. At tatawag tayo sa Moro na yun ang mga sinasabi mo against sa Moro. Sige nga, titignan natin. Wala ka naman palang buntot, hindi rin babahag yung buntot mo eh. Walang buntot, so hindi babahag yung buntot mga kabalitaan at saka walang yag balls to. Malamang lalaban to mga kabalitaan. Ihintayin ko to na i-content niya yung mga Moro, yung nagsasabi na kung matutuloy yung impeachment, makakagulo at yung gagawin nila ay sa Maynila mismo sila gagawa ng gulo yung mga kapatid nating Muslim na mga Moro. Sige nga, content mo nga yan kung gaano ka katapang. Talagang pinapakita mo na yung kaiksian ng buhay mo pinaparamdam mo na sa taong bayan. Alaka, matay ka ni Kapdado. Baka isa ka na rin sa binantaan ni Kapdado. Patay kang bayi ka. Timing? Panahon? Hindi natin alam. Kaya dapat yung mga nandyan sa Malacanang kumilos. Kasi it is a simple Wow! Inutusan pang Malacanang kumilos. Sino ka ba para utusan sila? Hindi ho yan sila ganun kakitid sa utak mo na sasakay sa'yo. Ganun lang, text message lang. Hoy, makinig ka. Lahat pwedeng makakagawa sa ganyang akusasyon. Kahit ako sa sarili ko, pwede kong gawin yan. Iti-text ko yung sarili kong isa kong account, gamit yung account ko, i-screenshot ko, gagawin ko ho yan. Alam ko po ho yung style mo. Kaso hindi ho natin gawain yan. At sa ganun lang, sasabihin, uutusan mo yung Malacay. Ikaw pa mismong mag-uutos sa kanila? Nakikita na nga nila yan sa vlog ni Kapdado na sinasabi niya talaga. Siya mismo, bukang bibig niyang sinasabi. Ikaw, message mo lang, text message mo lang. Tapos uutusan mo yung Malacanang. Ba't ka ba takot? Ano bang dahilan? Ba't ka takot? Yung voucher ba, mauubos? Or hindi mo na matatanggap? Sahod ng pinagtrabahuan mong kumpanya? Nako talaga to si Ateng, Mema! Sabi, threat galing sa mga retired military men na hindi dapat natin ipagsawalang bahala. Although sabi natin si Dado lang naman yan. Pero hindi natin alam yung panahon. Pwede siyang maka-influence. May nag-message sa akin, si ano lang naman yan. Hindi natin pwedeng isawalang bahala to. Kasi kapag itong mga paisa-isa na to, dumami, tapos doon pa lang kayo gumawa ng action, mahirapan tayong linisin yung kalat ng mga retired military men na to. Dapat sa mga ganito, alam ko na yung punto niya to Kasi talaga nananawagan ho siya sa administrasyong ito dahil ito ay simpleng panghihingi na ho ng tulong. Kasi nga po ay siya mismo ay nakakaramdam na rin ng takot. Nakakaramdam na rin ito ng takot dahil pag nangyari ho yung kaguluhan na sinasabi ni Kapdado, pero hindi ako pabor doon kasi hindi maganda, walang idudulot na maganda ho yan sa ating bayan. Pero hindi natin hawak yung desisyon nila. Hindi natin hawak yung mga liig, hindi sila kontrol ho natin. Pero pag nangyari ho yan, pag napababa si PBBM, ikaw na rin yung isusunod na hanapin ni Kapdado niya. Umanda ka, matakot ka na ngayon. Gawin mo lahat na mapahuli mo si Dado para hindi ka na babalikan ni Kapdado. Kasi ramdam ko na ikaw yun talaga yung nararamdaman mo, yung pagkakatakot mo ngayon. aga pa lang, tinatanggalan na ng pensyon. 'Di ba? Kung sino man ang nag-aaklas sa ating gobyerno, tanggalan ng pensyon para nang hindi na pamarisan. Tanggalan ng mga benefits. 'Di ba? Para nang hindi na pamarisan. Hindi mo na matatanggal yung pension na yan at saka hindi na siya konektado sa gobyerno. Research mo nga muna kasi papaniwalaan kita kung pwedeng matatanggal yung pension ni Dado. Sabi mo, parang ano talaga to no?
para bagang, kasi ang punto niya rito mga kabalitaan, si Dado ay talagang pinapa-aksyonan niya na sa Malacanang. Kani-kanina ho, ang sinabi niya ho dito, ay, hindi naman siguro nakakumpleto sa serbisyo na, natanggal yan Kasi nga, may kaso na nambababae di umano. Di ba, narinig nyo? Yun ang sabi niya. Tingnan mo ngayon, papatanggalan ng pension daw. Wala man siyang binanggit, pero sikap Dado yung tinutukoy na dito. Papatanggalan daw ng pension. Kasi mahirap na pamarisan itong isang tao lang. Kasasabi mo pa nga lang, tinanggal wala na nga sa serbisyo kasi nga tinanggal. Ba't magkakaroon ng pensyon kung tinanggal man? Daming sablay nitong babaeng to. Hindi kasi nagbabasa to, hindi nagre-research Kung ano yung mga sinasabi doon sa scriptwriter niya, yun lang yung sinusunod ho niya. Dito pa lang, sablay na ho siya. Inakusahan niya na natanggal si Dado sa serbisyo dahil ng bababae. Ba't may papatanggal niya yung pensyon ni Dado? Dahil natatakot siya sa isang tao na baka pamarisan at dumami ho sila. Yun, tatanggalan na lang ng pensyon. Saltik talaga ito babaeng ito. Naku! Hoy, ayos ka. Yung sa pagbablog mo, ayusin mo. Basa-basa naman pa minsan-minsan. Kahit kung hindi ka man nakapagtapos na pag-aaral, basa-basa ka lang minsan. Kasi kahit pa paano, yung reading comprehension ho natin, yung kung lahat-lahat na nakakaalaman na may instill sa sarili ho natin, ay makukuha mo sa pamamagitan ng pagbabasa. Ay, nako, sablay na naman itong si Mema. Mema! Sabi. Hindi na maulit yung kanilang ginagawang kabalbalan. Yun yung yung palagay ko mga minamahal na best way na dapat gawin ng gobyerno para tumigil yung mga magbabalak pa lamang na gumawa ng destabilization effort sa ating administrasyon, sa ating gobyerno. Kasi kung yung mga paisa-isang tao na to nagsasalita tas nakaka-encourage sila ng mga kapwa din nila retired military men. Tell you frankly hindi lang nag-iisa si Kap Dado. Napakadami. General De Leon. Sino pa yung mga sa FGF? Sa Filipino Guerrilla Forces. Marami ho sila. But sabi mo isa lang. Talagang hindi nagre-research talaga tong babaeng to. Dami na ho sila, ma'am. Ma'am, Mema. Sabi. Tapos hindi sinusuway ng gobyerno, ang paisa-isa na yan pwedeng dumami. Invite yan, recruit yan. O kunyari ako, galit ako sa gobyerno, i-recruit kita. 10 yung ni-recruit ko pero may 3 pumayag. Yung 3 na yan, mag-invite din ng 10. Balita ko sa mga subscribers ko, dati ka rin daw DDS Ha? Totoo ba yon, Mema? Kasi mas nauna pa kasi ito si Mema sa akin. Ngayon, nagsimula ko tayo nag-vlog, pa lang, November. Ito, last month lang tayo nagsimulang mag-vlog. Hindi, November nga, kasi January na pala ngayon. Ito matagal na, ang dami niyang subscribers, mga almost 250 something na Di ba? Tingnan yung ginagawa ngayon, ano ba? Di ba, parang doon na siya kay Lisa Marcos na, dumidikit. Kay First Lady na dumidikit, malamang kay Tamba rin, kung maaari. Ganon yung recruitan doon yung DDS vlogger nga, ni-recruit nga ng isang pulis yun ang magpapatunay at sinabi niya mismo sa vlog niya na ni-recruit siya ng isang pulis na yung pulis naman ayun din yung isa sa mga nagsampa laban kay ng kaso laban kay Inday Sara Duterte. Hindi niya lang pinangalanan pero kilala niya mismo. Kasi Air Force din to yung babae. Ewan ko kung active ba to sa serbisyo pero vlogger na siya ng DDS. Di ba? Magkano bang ni-recruit sa inyo? Magkano bang talent fee? Kung ni-recruit kayo, magkano? Sabi mo, DDS kayo galing Sabi ng mga subscribers natin. Kuya Dan, naman, DDS yan dati. Pumupuri yan sa mga Duterte. Ewan ko, ba't naging na yan? Kaya nag-unsubscribe kami sa kanya. Di ba? So malamang meron hong sa buhatan. Malamang meron hong mga kabaitaan. Yun po ang dapat pakatandaan mo, Iha. Mema. Sabi na lang natin, may pumayag pa din. Nag-invite, parang pyramiding yan. 'Di ba? Yung galit nila, parang binubudol nila yung sambayan ng Pilipino. Magalit kayo. Yeah, patalsikin si Marcos. What if dumami na sila? Hindi kumilos ang gobyerno. Late nyo nang nalaman or pinagsawalang bahala lang talaga ninyo. Do you think madali nyong masusolve
masosolve itong isyong to? Hindi. Diba lalo pat yan, sabi nila, papatapusin lang daw po nila ang bagong taon. Diba? Gets ninyo? Tapos nasundan pa noon ng statement ni Clemente na inaantay lang nila yung hudyat. Kaninong hudyat? So if we will connect the dots, meron ngang mga relation tong mga to. Kasi kung si Dado yung nagsalita, sige, okay, isang tao lang yan. Pero may mga nagme-message na sa akin, which is, na-shock ako. Kasi, bakit So, meron na daw mga nagme-message sa kanya, tapos isa lang yung message yung nakalagay dyan. Pakita mo kasi yung ebidensya para maniwala kami. Ano ka ba? Di ba kami mapapaniwala sa diskarte mo yan? Bakit ano yung mangyayari sa 2025? Napapatanong lang ako. Bakit sa 2025? Bakit pagkatapos ng bagong taon? Bakit hindi nila ginawa ngayong 2024? Madami din naman ako mga katanungan. Oh, bakit? Ano ba kaya alam mo kung hindi nila gagawin sa 2024? Eh, kung gugustuhin nila gagawin sa 2025, eh, wala ka rin magagawa doon. Kaya, hintay-hintay ka, kaya baka isa ka rin sa binabantaan ni Kap Dado. Kaya makatandaan mo yan, ha? Pag hindi yan, pag nagtagumpay yung grupo ni Kap Dado, nako kaiha, ha? Mema! Sabi. Mga minamahal, this is a serious threat? Threat ba talaga to? Or sabi na lang natin na hindi This is a serious threat. Threat ba talaga to? Ano ba talaga, Mema? Ayusin mo kasi yung pagbabasa mo ng script mo. Kung may mali, burahin mo para hindi mo mabasa. Para hindi magkasabay-sabay yung pagbigkas. Ikaw talaga, oh. dito seryoso, pero dapat sana gawan ng aksyon ng gobyerno. Yun lang yung sa akin. Kasi pag hindi to ginawa ng aksyon ng gobyerno, sabi na lang natin biro-biro, paano kung ginawa nilang totoo? 'Di ba? Ay, may narinig ka bang nagbibiro si Kap Dado dyan? Hindi mo na mababago yung desisyon ni Kap Dado. Handa na ho yan. Sabi niya, handa na daw siyang, ano yung buhay niya. Ipalit eh. Handa niya ipagpalit yung buhay niya. Kaya ikaw, handa ka na rin ba sa buhay mo ipagpalit? Ha? O, yan, mag-ingat-ingat ka rin sa mga pambabalahura mo, sa mga politikong may mga pangalan. Mataki mo naman si Desara, pati si Desara, sasabihan mo may sakit sa utak. May diabetes ba daw? Baka daw binugbog ng kabit. Punta na yun sa kabit. May ebidensya ba yung kabit na sinasabi mo? Tapos sabihin, nagtatanong lang po ako. Sakti talaga yung lausaw. Lausaw! Oh. Alright, mga minamahal, nakakalungkot lang. So, pahingi lang po ako ng likes. Like nyo yung video na to, tapos comment kayo. Comment para mabasa ko, tapos i-heart ko at binabasa ko yung mga comment ninyo. Tapos subscribe na din po kayo sa ating YouTube channel para ma-hit po natin, mga minamahalang, 250k na subscriber. Yeah? Tapos i-share nyo itong vlog na to para kumalat. Para nang hindi na pamarisan pa or yung mga military men na yan mag-isip na ay nako, baka totoo yung sinasabi ni Mima na matanggalan kami ng pension, hindi na sila sasama sa mga alsabalusa na yan. So it's me again, si Alicia. Baka matatanggalan daw ng pension si Kap Dado. Paano ba? Kasasabi. Sablay na naman itong babae ito eh. Hindi na daw natuloy sa pagkasudalo si Kap Dado dahil nga po ay nagkasuhan daw kasi may kabit daw pang nang bababae di umano. So pag matanggal ho kayo sa serbisyo, wala ho kayo matatanggap. Ang tanong ho dyan, ba't sabi niya papatanggal yung pension ni Kap Dado kasi nga baka maparisan ng iba. Sablay na naman to. So yun po mga kabitan, kayo na pong bahala, ibibigay ko na po sa inyo itong kung ano mako-comment nyo kay Mema Sabi mga kabitan. At yun po yung kanyang naging content na bigla naman pong pumasok at atin naman pong binigyan ng reaction at itinuwi doon natin. Si Kap Dado ay ewan ko lang sa sinasabi niya kung saan siya nakakuha ng impormasyon na natanggal sa serbisyo dahil may kasong pambababae. So magkakalam ko parang retired kapitan ho yan si Kap Dado o may pension. O ito, papatanggalan ng pension. Pero paano magkaka-pension kung yung tao ay nawala na ho sa serbisyo? Parang may saltik din to eh. Sorry Mema ha.
Sorry kasi ano lang, nadalala ako sa ano sa mixed emotion ako parang nanggigigil ako, sarap mo talagang Mema. Mema. Alright, so hanggang dito na lang ho mga kabalitaan. Kung nagustuhan niyo po itong reaction video natin, i-share niyo po at i-like, mag-comment na rin ho kayo. Then mag-subscribe, pinutin ang notification bell. Ngayon ko lang narinig si Mema na nakikiusap na mag-subscribe sa kanyang page sa bahay niya. Dati wala yun eh. Pero takot na takot to siya ngayon. Naramdaman ko po yung pagkakatakot niya ngayon. Ewan ko lang, baka may natanggap po siyang mensahe mula ho sa grupong yan. Tapos ngayon, binlag niya at gumagawa ho siya ng text message, message sa messenger para at least para yung labas, para kapanipaniwala yung kinalabasan ng kanyang vlog niya ngayon mga kabalitaan. Alright, salamat sa inyo. Mabuhay ho tayong lahat. Happy New Year 2025. Sana ho, ang wish ko lang po sa taong ito na sana hindi na magkakagulo-gulo ng Pilipinas. At sana may mamamagitan na ho dito at kung sino yung dapat kasuhan ay kasuhan ho. Kung sino yung dapat palayasin sa pwesto, palayasin na ho mga kabalitaan. Pero hindi ko sinasabi si Inday kasi walang ginawang kalukuhan yun. Kahit dyan sa Kongreso, sino ba yung yung mga taong naninira ho, nang gugulo ho sa ating takbo ng politika sa ating bansa. Sana mapalayas na ho yan dyan mga kabalitaan para manumbalik ho yung nasimula ni Tatay Digong Duterte. Alright, so salam ho sa inyong lahat. Mabuhay ho tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Parang namamalat na yung lalamunan ko at naubos na kasi yung ko pala mga kabalitaan yung binibigay yung pakulay. Ito, tsaan na naman ho tayo kasi para mapanatili yung gandang boses ho natin mga kabalitaan. Pag narinig to ni Mema, sasabihin, maganda ba yung boses mo? Mas maganda pa yung boses ko sa iyo. To God be the glory, Mama! Chip, chip. Peace out!